sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Mahigit 3,000 pamilya na apektuhan ng magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hataw Balita. Ilang lugar sa Eastern Visayas at Southern Luzon apektado ng matinding pagbaha dahil sa epekto ng shear line. Hataw Balita. Isa na namang 3 araw na tigil pasada sisimulan ng transport group na Manibela ngayong araw. Hataw Balita. Ilang lokal na pamahalaan na nagdeklara ng walang pasok ngayong araw dahil sa tigil pasada, lindol at sama ng panahon, alamin. Hataw Balita. 7 convicted inmate witnesses na lumaban kay Senador Laila De Lima nais bawiin ang kani-kanilang naunang testimonya. Hataw Balita. At BP Sara suportado ang posibleng pagtakbong vice-presidente o senador ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Mahigit sa 3,000 pamilya sa rehiyon ng Southern Mindanao ang naapektuhan ng nagdaang 6.8 magnitude na lindol noong Biyernes. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, apektado ang nasa 3,696 na pamilya sa Davao Region at Soc-Sargen na katumbas ng mahigit sa 16,000 individual. Sa ngayon, nananatili sa siyam ang bilang ng namatay habang nasa 19 na individual ang naiulat na nasugatan. Nagdulot din ng pinsala ang naturang lindol sa mahigit 1,500 bahay. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 113 aftershocks kung saan 6 sa mga ito ang naramdaman at mayroong lakas na umaabot sa 1.4 hanggang 4.7 na magnitude. Inaasahan ng PHIVOLCS na magpapatuloy ang aftershock sa mga darating na araw, bagaman inaasahan ding magiging mas mababa ang lakas nito. Samantala, idineklara ng lokal na pamahalaan ng Glan sa lalawigan ng Sarangani ang state of calamity dahil sa mga pinsalang dulot ng 6.8 magnitude na lindol. Ang deklarasyong ito ay nagbibigay daan para gamitin ng calamity funds sa agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Hataw Balita. Nasa 420 residente mula sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang nakatanggap ng family food packs, kitchen at sleeping kit mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga benepisyaryo ay mga residenteng nasira ang tahanan. Matapos ang nagdaang magnitude 6.8 na lindol kung saan nakatanggap din ang mga ito ng cash assistance mula sa ahensya, 10,000 pesos para sa totally damaged at 5,000 pesos naman para sa partially damaged na magagamit nila sa pagpapatayo ng kanilang mga nasirang tahanan. Nangako naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay ito ng emergency employment sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Inaasang makatutulong ito upang agarang mabigyan ng trabaho ang mga apektadong private sector workers sa probinsya. Sa kabuuan, naabot sa 3,700 pamilya na sa Davao Region at Soc-Sargen ang apektado dulot ng magnitude 6.8 na lindol. Hataw Balita. Nag-anunsyo na po na walang pasok ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa nagpapatuloy na transport strike ng grupong Piston na nagsimula noong Lunes, November 20. Nagpahayag ng suspension ng in-person classes sa lahat ng antas ng public at private schools ngayong araw ng Miyerkules, November 22, ang mga local government unit ng Albay, Bamban, Tarlac,
General Santos City, South Cotabato na magtatagal hanggang November 24, Sarangani hanggang November 24, 13 Martires Cavite, Cabuyao Laguna, Calamba City, Calbayog City, Samar at Northern Samar kasama ang government offices maliban sa mga involved sa disaster management, health services at public safety. Suspendido rin po ang in-person classes sa lahat ng antas ng public at private schools at magkakaroon ng shift sa asynchronous o modular or online classes sa Angeles City, Pampanga, Kalumpit, Bulacan at Malolos City na magtatagal hanggang November 24. Hataw Balita. Nakapagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas ang malakas na pagbuhos ng ulan na dulot ng shear line. Mahigit 300 pamilya sa 17 barangay sa isla ng Masbate ang apektado ng baha, habang mahigit 35,000 pamilya ang mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Albay sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayona. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Binaha ang maraming lugar sa Southern Luzon at Eastern Visayas dulot ng malakas na buhos ng ulan na epekto ng shear line. Umabot hanggang dibdib ang tubig baha sa barangay Makagtas sa Northern Samar alas 7 ng hapon nitong Martes. Makikita sa larawan na pinost ng Philippine Coast Guard sa isinagawang rescue operation sa isang pamilya na natrap ng tubig baha. Kailangan gumamit ng speedboat ang PCG para mailipat ang 3 pamilya sa ligtas na lugar. Umabot na rin sa mga bubong ng bahay ang tubig baha, maging ang heavy equipment ay naging pansamantalang kanlungan ng babae na ito para makaiwas sa baha. Lubog na rin ang mga malalaking sasakyan sa kalsada. Sa Masbate, mahigit 350 pamilya nakatumbas na mahigit 1,240 individual ang apektado ng pagbasa sa 17 barangay sa 6 na munisipalidad. Sa ngayon na nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee matapos tumigil na ang pag-ulan sa probinsya. Subalit kahit humupa na ang tubig ba sa mga bahay, nananatili naman lubog pa sa baha ang Magsaysay Elementary School sa Uson, Masbate. Bunsod ito na nasa mababa ng lugar ang eskwelahan matapos itaas ang kalsada bukod pa sa pag-apaw ng ilog sa lugar at nagsisilbi na din na catch basins. Payo ng PDRRMO na itaas na lamang ang kanilang mga tahanan o dili kaya ay humanap na ng ibang lugar na mapagtatayuan na kanilang mga tahanan maging ang eskwelahan. Siguro medyo malaking problema. Kaya lang ang as of now, ang ginaan namin na kung maaari, maghanap na ng medyo mataas-taas na lugar. Kung hindi, itaas yung kanilang mga bahay para kung dumating yung tag-ulan, at least may masisilungan pa sila. Sa lalawigan ng Albay, mahigpit na binabantayan ng pamahalang palalawigan ang nasa mahigit 35,000 pamilya, katumbas na mahigit 1,300 personahe na nasa palibot ng Bulkang Mayona. Dahil sa banta ng pagragasa ng lahar sa palibot ng bulkan, sa tanga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, nasa 50 milyong cubic meters ang nakadepositong dati at bagong volcanic materials. Ito ay kung magpapatuloy ang nararanasang malakas na pag-ulan hatid ng sama ng panahon sa Kabikulan. Nitong Lunes na monitor ng PBOX ang potential lahar signals gamit ang kanilang instrumento. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Ipinahayag kahapon, November 21, na balak simula ng Manibela Transport Group ang 3 araw na tigil pasada simula ngayong araw, November 22. Nananatili pa rin anya kasi ang kanilang duda hinggil sa Consolidation and Modernization Program ng gobyerno kung saan hindi sumasang-ayon o naniniwala na walang mangyayaring pag-phase out ng jeepney sa ilalim ng nasabing programa. Ayon sa kanilang chairman na si Mar Balbuena, dapat nang itigil ng Department of Transportation o DOTR ang programa at sa halip dapat anyang ibalik ang 5 taong bisa ng kanilang prangkisa. Para sa kanila, ang consolidation ang unang hakbang patungo sa pag-phase out ng tradisyonal na jeepney. Pakinggan natin ang pahayag ni Manibela Chairman Mar Balbuena.
wala daw pong phase out ng jeepney. Pero hindi po malinaw kung i-renew pa, i-extend pa yung mga provisional authority nung mga hindi po nag-consolidate. Dahil po, kung magko-consolidate ka, after 6 months, kailangan mo nang mag-avail ng bagong unit. Paano kung mangyayari na walang phase out, tapos tuloy po ang PUBMP? Hindi po ba? Patay sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 65% na ng mga public utility vehicles o PUVs ang nakapag-consolidate. Ngunit naniniwala ang Manibela Group na marami sa mga operator ang sumali lamang dahil sa takot. Sa katunayan anya, marami ang umatras mula sa unang consolidation dahil hindi kayang bayaran ang mga financial obligation. Binigyang diin ni Balbuena na hindi nila layuning istorbohin ang mga commuter kundi nais lamang nila na mapansin ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Gate niya na dapat makinig ang LTFRB sa kanilang mga reklamo upang matigil na ang mga transport strike. Nakita natin yung ating mga kasamahan na wala ng hanap buhay simula po noong nag-surrender sila ng kanilang mga prangkisa at nag-modernize. Yung iba nga ho, ninakaw yung prangkisa na modernize na nang hindi nila alam nung magre-renew na nakadrop na pala yung kanilang mga sasakyan. Hataw Balita. Sa pagbabalik bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang 6 na araw na working visit sa Estados Unidos kung saan nakiisa siya sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit, iniulat niya ang ilang tagumpay na nakamit ng kanyang delegasyon. Kabilang sa kanyang mga naging diskusyon ay ang mga pagpupulong kasama si Chinese President Xi Jinping, Peruvian President Dina Boluarte Zegara, US Vice President Kamala Harris, US Secretary of State Antony Blinken at US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino. Maraming kasunduan ang nilagdaan, partikular na ang may kinalaman sa pamumuhunan mula sa mga kumpanyang Amerikano na inaasahang magbubunga ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Binigyang din ni Pangulong Marcos ang isang mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United States, kilala bilang 1-2-3 Nuclear Agreement. Bukod dito, nakuha rin ng Pilipinas ang ilang pamumuhunan mula sa US, kabilang na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI technology. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Our discussions were, of course, very productive with innovation, resilience, sustainability, and inclusiveness as cross-cutting themes that are buttressed by our commitment to further strengthening cooperation and to address challenges that are common to all our economies, both economic challenges and security challenges. Altogether, we return to the Philippines with more or less $670 million in investment pledges that have the potential to create thousands of direct and indirect jobs for Filipinos within our country. Hataw Balita. Hindi pa madesisyonan ni dating Senador Laila de Lima kung muli niyang papasukin ng politika matapos ang kanyang paglaya. Anya, malaki na ang nagbago sa sistema ng politika sa bansa mula nang huling itong maupo sa pwesto bilang mambabatas. Marami rin ang dapat niyang ikonsidera gaya ng resources na wala siyang masyadong kakayahan sa ngayon, kaya mas gusto muna niyang makabalik sa pag-practice ng law at makapagtuturo sa law school. Pagtitiyak nito, hindi anya siya titigil sa kanyang advokasya na pagsusulong ng human rights at hindi tatahimik kapag may mali siyang nakikita kahit pa sa kasalukuyang administrasyon. Tutulong din si De Lima lalo na sa mga pagkamit ng hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Laila de Lima. Sa politika, hindi ko pa yan mahirap kasing magsabi na ngayon o mag-isip na sige na nga, balik ako sa politics. Kasi alam mo, hindi ganun kadali yun. Mahirap. I have to be honest about it. Mahirap. Now, nowadays, you cannot just bank on your own credentials to be elected. Yung track record, hindi rin sapat na track record lang.
You have to deal with the realities of Philippine politics. So hindi ko alam, since bumabangon pa lang ako uli, rinirebuild ko nga yung buhay ko na sinira nila o sinubukan nilang sirain. Sa human rights, syempre palaging mainit ang usapin nung mga nangyari nung past regime, yung war on drugs na tinarget lang yung mga poor, the helpless, the powerless. So maraming mga dumalos na dugo doon. Hataw Balita. Inihayag ni dating Senador Leila de Lima na naghihintay na lang siya ng opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court o ICC para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni De Lima na bukas siya sa pakikipagtulungan sa ICC sa isinasagawa nitong investigasyon sa war on drugs sa kabila ng pagkakakulong ng matagal na panahon dahil sa pagiging kritiko ng Duterte administration. Gayun pa ng dating mambabatas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra illegal na droga. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Leila de Lima. Itong usapin ngayon na kalaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity, lalo na yung ating yung naging mga findings namin noon, karanasan namin noon doon sa DDS investigation sa Davao. Wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Kasi ang mga nakikita lang natin, yung mga in-announce dati ng DOJ, mga ilan-ilan ng mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators. Makakailang ulit ang sinabi ng Justice Department at Office of the Solicitor General na walang karapatan ng ICC na manghimasok sa bagay na ito. Binigyang din ng dalawang ahensya na kayang resolbahin ng Philippine Justice System ang mga kaso patungkol sa madugong kampanya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. Hataw Balita. Nagpahayag ang 7 inmate witnesses ng intensyong bawiin ang kani-kanilang mga testimonya laban sa dating Senador Leila de Lima sa natitirang drug case nito. Batay sa 3 pahinang sulat na may petsang November 17, 2023 na ipinadala kay Judge Hener Gito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206, ipinaabot ng mga bilanggo na sina Herman Agoho, Tomas Don Niña, Jaime Pacho, Wu Tuan Yuan, Engel Berto Durano, Jerry Pepino at Hans Anton Tan ang kanilang hangarin na i-recant sa ngalan ng katotohanan at katarungan ang mga naunang pahayag nila laban sa dating mambabatas. Hiniling din ng mga convicted witnesses kay Judge Gito ang paintulot na ilipat sila mula sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro patungo sa ibang pasilidad. Samantala, kalakip ng recantation letter isinumiti naman ni De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court kahapon, November 21, ang kanyang mosyon na humihiling na ilipat ang 7 inmate witnesses mula sa Sablayan Prison patungo sa pasilidad ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City depende sa katunayan at katotohanan ng nasabing liham. Noong nakaraang linggo, inilabas si De Lima sa piitan sa kanyang natitirang kaso sa droga matapos ang halos 7 taon na pagkakapiit. Isang bokal na kritiko ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na inakusahan si De Lima ng pagbenepisyo mula sa iligal na kalakaran ng droga sa loob ng New Bilibid Prison habang siya ay kalihim ng Department of Justice o DOJ. Hataw Balita. Handang suportahan ni Vice President Sara Duterte sakaling magdesisyon ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumandidato sa susunod na eleksyon. Sa panayam ng media kay VP Sara kahapon, November 21, sinabi nito na buo ang kanilang suporta anuman ang desisyon ng kanilang ama sa politika. Gaya na lamang rin ng pagsuporta na ibinibigay nito sa kanila. Sa isang interview kagabi kay dating Pangulong Duterte, sinabi nito na mapipilitan siyang tumakbo bilang vice-presidente
o senador sakaling ma-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng dating Pangulo, mapipilitan anya siyang lumabas sa retirement habang malinaw pa ang kanyang isip at binigyang diin na ayos lang sa kanya ang pagtakbo bilang Vice President kung tatakbo bilang Pangulo si VP Sara. Kasunod ang naturang mga pahayag ng mga lumalabas na hinalang may ilang miyembro ng House of Representatives na nagpaplanong isulong ang pagsasagawa ng isang impeachment laban sa Vice-Presidente. Nauna nang sinabi ni House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita. Oras alas 5:34 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kasama ang Kalumpit Disaster and Risk Reduction Management Office o DRRMO ang nangyaring motorcycle accident sa Kalumpit, Bulacan. Isang sugatan na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas at dinala sa ospital. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Tay, masakit to, tay? Iwan na lang namin sa stasyon. Tay, masakit to, tay? Ito, likod. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa nangyaring motorcycle accident sa MacArthur Highway, Kalumpit, Bulacan. Katuwang ng UNTV Rescue ang Kalumpit Disaster and Risk Reduction Management Office o DRRMO sa pagresponde sa naturang aksidente. Nakilalang biktima na si Danilo Abriol, 58 years old, na nagtamo ng mga sugat sa kanang binti at posibleng deformity sa kanang collarbone. Dumaan na kami, nakatumba na siya. Tinignan namin, hindi ko pa masyado namukaan. Namukaan nung kasama namin nag-drive. Pumunto kami, lalaman namin na siya nga yung kasama namin. Ayon kay Erlin Dublao, hindi inaasahan ng biktima ang lubak na kalsada na naging sanhi naman ng pagka-aksidente nito. Tapos, habang nandito kami, inukwento niya na naluwak siya tapos biglang tumaas yung kalsada kaya na-out of balance siya. Nilapatan ng team ng underarms knee ang biktima at nilinis naman at nilagyan ng dressing ang mga sugat nito, katuwang ang Kalumpit DRRMO at dinala ng team sa Malolos Medical Center. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Nasa Criminal Investigation and Detection Group ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o CIDG Barm Detention Facility na ngayon ang dating barangay at kagawad at dalawa pang individual na sangkot sa mga gun running activity dahil sa posesyon ng tatlong hindi mga lisensyadong armas sa ginawang entrapment operation ng Philippine National Police sa Cotabato City kahapon, November 21. Kinilalang dating kagawad na si Tokan Salik, mamalangkas na former barangay councilor ng Rosary Heights 7th Village at ang mga kasama nito na sina Alinor Silongan at Al Rajem Sansaluna na pawang mga naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha sa mga ito ang isang 5.56mm rifle, dalawang .45 caliber pistols, mga bala, mobile phones at pera. Nakuha ring itanggi ni Salik kalaunan na kilala niya ang dalawa na pawang gun runner. Hataw Balita. Patay matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang mga salari ng isang re-elected barangay kagawad sa Barangay Balut, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte nitong Lunes, November 20. Kinilala ng pulisya ang nasawing kagawad na si Anwar Mamukan, 48 anyos. Ayon sa Municipal Police Station ng Sultan Mastura, sakay ang biktima ng kanyang minamanehong multicab nang bigla itong pagbabarili ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal sa isang crossing sa Barangay Balut. 6 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na agad nitong ikinamatay. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang motibo ng pamamaril sa biktima. Sa ngayon, 5 na ang naiulat na napaslang na barangay official sa probinsya. Hataw Balita.
Nasa maayos na ngayong kalagayan at nagpapagaling na ang mga sundalong kawani ng 44th Infantry Battalion na sakay ng military truck matapos na tumagilid habang binabaybay ang bulubunduking bahagi ng Sitio Kalawit, Barangay Tinaplan, Sindangan, Zamboanga del Norte, bandang hapon kamakalawa, November 20. Batay sa naunang investigasyon, nawala ng preno ang naturang sasakyan dahilan upang mag-overshoot at tumagilid ito. Nagtamo naman ng pasa at sugat ang mga sundalong sakay nito. Agad ding sumaklolo ang mga residente sa naturang lugar. Sa kasulukuyan, nagpapatuloy ang ginagawang karagdagang investigasyon hinggil sa insidente. Hataw Balita. Isang media summit ang isinigwa sa Cebu City kahapon na may layuning maprotektahan ang mga tagapagbalita mula sa karahasan at death threats. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Isinagawa ang 2023 Nationwide Media Summit na may temang Promoting a Free and Responsible Press Towards a Safer Media Community ay programa ng Presidential Task Force on Media Security sa Cebu City nitong Martes, November 21. Umiikot ito sa buong bansa upang magbigay kaalaman sa mga reporter ukol sa kanilang karapatan, responsibilidad at maging ang tulong na maaaring ibigay ng gobyerno. Today's conference aims to foster meaningful dialogues among us all, including government representatives, media professionals, civil society, and the public. Together, we will explore ways to fortify the protection of media practitioners, promote responsible journalism, and cultivate a culture of respect to press freedom. Layunin din ng summit na maprotektahan ng mga tagapagbalita mula sa karahasan at death threats. Kasunod rin ito sa nangyaring pamamaril sa isang radio announcer sa Misamis Occidental kamakailan. Ayon kay Arnold Bustamante, presidente ng Cebu Federation of Beat Journalists o CFBJ, malaki ang tulong para sa mga media practitioners sa Cebu ang Media Summit ng Presidential Task Force on Media Security upang malaman ng mga journalist ang mga programa ng gobyerno para matulungan at maprotektahan ng mga reporters sa bansa sa anumang banta, harassments at mga problemang kinakaharap sa propesyon. Ito isang malaking tulong sa ating mga broadcasters at saka media dito sa Central Visayas dahil alam naman natin yung trabaho natin ay napaka-risgo, no? Marami ng mga media na napatay, lalong-lalo na dito sa Central Visayas. 2 media personality na ang napatay. Ang latest itong si Cortez na binaril dito sa Cebu City. Itong ginawa ng gobyerno natin para sa ating mga kasamahan sa media ay malaking tulong, lalong-lalo na pag paano natin makikita o gagawa ng paraan para maging safety tayo. At may sinabi naman yung taga Malacanang at saka yung gobyerno natin ay bigyan tayo ng safety. Nakilahok din sa summit ang Public Attorney's Office upang magbigay ng libreng konsultasyon at serbisyong legal sa mga participant. In strengthening their bond as comrades in their shared profession. Magkakabalikat para po tayo mga sundalo na lumalaban para sa katarungan, paghahari ng katotohanan, kapayapaan at kaunlaran sa ating mahal na inang bayan. Iba't ibang tao na ang nagbabalita sa panahon ngayon sa pamamagitan ng social media. Ang mga nagbo-broadcast at nagla-live sa mga social media at nagkaroon ng maraming views ay nagiging instant reporter na. Binigyang diin sa aktibidad na ito kung gaano kahalaga ang responsableng pamamahayag at tinalakay ang mga dapat at hindi dapat gawin ng isang media practitioner sa kanyang pagbabalita. Ang Nationwide Summit ay nakatakda namang isagawa sa Davao para sa Mindanao Leg ngayong December 2023. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Sumailalim sa proper handling ng firecrackers at pyrotechnic at fire safety seminar ang mahigit 100 dealer
at manufacturer sa Bukawi, Bulacan. Para nito ng Local Government Unit, Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police para sa ipinatutupad na Oplan Ingat Paputok upang makaiwas sa sakuna at sunog. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Upang makatiyak na ligtas at walang anumang sunog na maaaring maganap sa loob at labas ng tindahan at pagawaan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Kahapon, sama-samang dumaan sa safety at proper handling sa firecrackers at pyrotechnic device ang mga nagtitinda at gumagawa ng paputok sa Bukawi. Ay naman sa mga dealer ng paputok dito sa Bukawi, mahalagang matutunan nila ang paraan ng paggamit ng fire extinguisher at kaalaman sa smoke detector. Sakaling magkaroon ng sunog, ay agad nilang mapula ang apoy. So according po sa fire code, kinakailangan po natin ng fire safety seminar and fire drill. So required po yung ating mga establishment na makapag-undergo po ng fire safety seminar at fire drill. So pagdating naman po sa fire extinguisher, tandaan lang po natin ang PPAS. So twist the pin, pull the pin, the base, tapos squeeze the lever, and then yung pinaka-last po is sweep from side to side. So pag alam po natin yung mga basic po na yon, magagamit po natin ito ng tama at hindi po tayo makakapag-panic at magkakaroon po tayo ng confident na gamitin to. Nire-require po ang smoke detector para ma-detect po, syempre, yung smoke. Tinalakay din ang mga bawal at hindi pwedeng itinda sa mga tindahan at pagawaan ng paputok. Pangunahin na dito ang mga oversize o malalaking uri ng paputok, mga expired at walang Philippine Standard o PS Mark na produkto na hindi accredited ng Department of Trade and Industry o DTI. Sang-ayon naman si Lea Alapide, ang presidente ng Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI para maiwasan ang sunog at sakuna. Basta panatilihin pa rin po natin yung ating mga safety guidelines, tuparin po natin yung ating mga dapat isubmit na mga requirements, na mga kulang-kulang kung meron man, at isagawa natin kung ano yung nararapat. Samantala, sinabi naman ni Bukawi Vice Mayor Sherwin Tugna, matagal na ang industriya ng paputok sa Bukawi, pero kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat at hindi dapat makampante ang mga nagbebenta. Dahil buhay ang kapalit nito sa sino mang magpapabaya at madidisgrasya. Napakahalaga ng safety sa pag-handle ng mga paputok at pailaw dahil alam naman natin na pulbura yan. Lagi nilang ine-emphasize sa mga nagtitinda ng paputok dito sa aming bayan ng Bukawi, sa may-ari, sa mga nasa loob ng tindahan, yung proper handling at yung para sa safety ng pagtitinda ng mga paputok. So napakahalaga nito dahil buhay ang nakataya. Hindi naman papayagan na magbukas ng tindahan ng paputok ang isang individual na walang license permit mula sa mga local government unit at Camp Crame. Sa Bukawi, 10 lamang ang may license permit to manufacture. Sa bayan naman ng Santa Maria ay 7, sa San Rafael ay 1. Samantala, ang license permit fee para sa manufacturer ay 10,000. Sa dealer ay 5,000, habang sa retailer naman ay 1,500. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Aprobado na ng City Council ng Cagayan de Oro ang 220 million pesos na halaga ng pondo na ilalaan para sa 2024 Solid Waste Management Program sa lungsod. Layo nito na mapalakas ang pag-i-implement ng solid waste management sa taong 2024. Ayon kay City Councilor Roger Abaday, hindi na ipatutupad ng maayos sa karamihan sa mga local government unit o LGU sa buong bansa ang Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act na halos mahigit 2 dekada nang naging batas. Kung kaya't hinikayat nito ang mga kasama niya sa konseho na maging pangunahing aktibong tagapagpatupad ng solid waste management. Mula sa 220 million peso budget, 50 million pesos dito ay ilalaan para sa operasyon sa Barangay Pagalungan Landfill. Kasama rin sa paglalaanan ng budget ay ang pag-upgrade ng City Local and Environment Resources Office para sa education and information campaign sa 80 mga barangay sa syudad. Hataw Balita!
Puspusan ang ginagawang inspeksyon sa mga binhi mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Seed Program sa mga piling bayan sa Region 2 at Cordillera Administrative Region para sa taniman ngayong Tag-Arawa. Layunin nitong masiguro ang kalidad ng mga binhi bago ito maipamahagi sa mga magsasaka. Sa kabuuan, mayroon ng 118,159 o 58% bag na alokasyong binhi ang na-deliver sa 2 rehiyon simula noong Setyembre. Nagsimula na rin ang iba pang mga munisipyo na magbahagi ng binhi, partikular sa mga farmer cooperative associations na may binhi ipadala. Ang binhi ipadala ay sistematikong proseso sa mabilis na pamamahagi ng binhi. Paalala lamang sa mga magsasaka na magdala ng valid ID sa mismong araw ng pagkuha ng binhi. Samantala, inaasang may dideliver ang 100% ng alokasyong binhi sa 2 rehiyon sa pagtatapos ng Nobyembre. Ito'y upang makapagtanim ng maaga ang mga magsasaka at maiwasan ang matinding banta at dulot ng El Nino na inaasahan hanggang Hulyo 2024. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon ho, base sa ating latest satellite images, makikita nyo ho ang northeast monsoon o yung hanging amihan ang nakaka-apekto partikular na sa malaking bahagi ng Luzon, habang nariyan pa rin ang shear line. O ito ho yung banggaan ng malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin na mula naman dito sa easterlies o dito sa karagatang Pasipiko. Nangyayari ho kasi kapag meron tayong malamig na hangin at mainit na hangin, ang tendency ho umaangat yung mainit na hangin habang bumababa naman yung malamig na hangin. At dahil doon, nagkakaroon ng mga kaulapan, kaya ho nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may silangang bahagi ho ng Kabisayaan, yung Eastern Visayas, nakararanas pa rin ng mga pag-ulan, gayon din yung Bicol Region, at umaabot na ho dito sa may bahagi nga ng Quezon Province. Inaasahan pa rin natin na posible ho na medyo hihina yung amihan sa mga sunod na araw, kaya posibleng medyo mabawasan yung nararanasang mga pag-ulan na dulot nga ng shear line. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa Mindanao, sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rain sa Luzon, habang may mga thunderstorms tayo sa hapon hanggang sa gabi. Wala ho masyadong mga thunderstorms kapag amihan ho ang umiiral, dahil nga ang dala nito ay medyo maninipis na mga ulap. So sa ngayon din ho, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Ibig sabihin ho, posible hanggang weekend, baka nga po hanggang long weekend, araw ng Lunes wala hong pasok, ay posible ho na walang mabuo na bagyo. Pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Mimaropa, gayon din sa Bicol Region at aabot na nga ho pati sa Quezon Province. Dulot ho yan ng pag-iral pa rin ng shear line, habang may mahihinang pag-ulan tayo, dulot naman ng amihan dito sa may area ng Cagayan Valley Region. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rains o mga pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot din yan ng amihan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 20 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 14 to 24, sa Tuguegarao ho 21 to 27 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 22 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi 24 to 28 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa sa Palawan 27 to 32 degrees Celsius, sa Calayan Islands ganoon din ho 27 to 32 degrees Celsius. Malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan dahil nga sa pag-iral ng shear line. Bagamat inaasahan ho natin diyan sa mga kababayan sa Eastern Visayas, lalo na ho sa may area ng summer provinces, posible hong mabawasan na yung mararanasan ninyong mga pag-ulan. Pero mag-ingat pa rin ho, no? Dahil ilang araw na nga inuulan yung bahaging ito ng ating bansa, kaya posible pa rin yung mga biglaang pagbaha o flash floods at mga landslide o pagguho ng lupa. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 29 degrees Celsius. Yung area din ho ng Zamboanga Peninsula, inaasahan din pa rin natin ang maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan dahil tumatagos ho dyan yung shear line. Habang sa lalabing bahagi ho ng Mindanao, generally fair weather. Pero again, posible pa rin ho yung mga isolated rain showers and thunderstorm na maaaring magdulot pa rin ng mga moderate up to heavy rains ho, pero hindi naman ito nagtatagal.
Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 29, habang sa Davao ay hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon ho, may nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybayin ho ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapus, Albay, gayon din sa silangang bahagi ho ng Sorsogon at gayon din sa northern and eastern coast ng Catanduanes. Sa mga area na ito, inaasahan pa rin natin mga malalakas sa pag-alon ng karagatan, kaya ho delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan muna pong pumalaot dito sa mga baybayin na ito ng ating bansa. Inaasahan naman natin na pagsikat ng haring araw mamayang alas 6 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 naman ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, isinagawa ang kauna-unahang mural painting competition na may temang Beautiful Kabukgayan Earth Wall sa bayan sa Kabukgayan sa Biliran Island. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita. Baysay Hanbugkay o Beautiful Kabukgayan. Ito ang tema sa mural painting contest na isinagawa sa bayan ng Kabukgayan sa isla ng Biliran. Layon ng aktibidad na maipamalas ang galing at talento ng mga local artist ng Biliran, mapalakas ang turismo ng lugar at higit sa lahat, maipakita ang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng mural paintings. Nilahukan ng kauna-unahang competition na ito ng 12 local artist mula sa Biliran. Bukod sa kanilang obra, naging agaw pansin din ito dahil isang flood control wall ang ginamit ng mga artist sa kani-kaniyang entry. Hinangaan at sinuportahan din ito ng lokal na pamahalaan ng Biliran at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakatanggap ng 20,000 pesos ang nagwagi sa naturang patimpalak. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga local artists sa lugar dahil sa oportunidad na maipakita ang kanilang angking galing sa sining kasama na ang kanilang pagmamahal sa kalikasan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Ayan, at sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po kay Joshua Dionisio. At salamat po sa ating mga taga-subaybay sa YouTube. Andyan sila Josie Julian, Hermie Moico, Carlo Galigues at itong nanonood po sa atin dyan sa may Pasita. Sabi ni Wilbert, si Prudencio de Mesa alias Papu ng Pasita 2 BPAT Desk Officer Night Shift. Ayan, nanonood po sa atin. At si Louie Lepanya ng Nagcarlan, Laguna. At sa Facebook naman, nandyan si Nestor Rebate, Rodrigo Inocencio. At syempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 30 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 17. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350.
ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Gulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.